ng ating bansa kasi sila po nasa barangay. At sila po ang nakakaramdam kung mayroong magpagbabago na naidulot itong ating gira laban sa droga. Kaya sa mga barangay kapitan po, maraming pong salamat sa inyo, sir, ma'am. Sa ating mga surrenderers, reformist, mga gusto magbabago buhay, sa ating lahat, magandang umaga po. Gusto ko lang kayo sanang bigyan ng kunting background kasi karamihan sa inyo hindi ito alam. Karamihan sa inyo, kung kayo man ay user, ang alam lang po ninyo kung paano makagamit ng shabu, paano makahanap ng shabu, paano makagamit, at paano maging high. Yun lang pong nasa utak ninyo. Yun ang alam ninyo. Doon naman sa mga puser, ang pinag-aabalahan nyo, paano makakuha ng supply, paano makabenta, at paano magkapera sa pagbibinta ng droga. Hanggang doon lang. Lingid sa kaalaman ninyo, ito yung chance na para malaman nyo. Hindi ninyo alam na kayo pala yung biktima na sa napakalaking problema ngayon sa ating bansa. Hindi lang po kayo. Buong Pilipinas, napakarami na po ang kagaya ninyo. Kaya, kayo'y ginagamit ang instrumento. Kayo'y ginagamit ang instrumento. Ito mga malalaking tao, ito mga drug lord na andito ngayon, sila ang yumayaman, sila ay maganda ang pangangatawan, maganda ang buhay, dahil sila ay hindi gumagamit ng droga. Sila walang problema, hindi nahuhuli ng pulis, hindi napapatay ng pulis, dahil sila hindi umahawak ng droga. In other words, malinis sila na malinis. Pero, nag-i-enjoy sila sa pera na dumarating sa kanila, na pera na nagagaling sa inyo. Pera na nakakasira sa inyong utak. So, masaya sila. Kilala mo siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede mo kayo pumatay dahil wala ba kayo man ang biktima. Kami, nasa pulis kami, kailangan namin maghanap ng ebidensya. Kailangan namin kung ano-ano gagawin namin para lang mapin down itong mga gago, mga drug lord na ito na matagal nang nagpakasasa, matagal nang nagpayaman at your expense sa inyong ikikinasira. Kaya ngayon, kung gusto ninyo, kilala mo yung sino drug lord dito, di ba? Puntahan ninyo, buhusan nyo ng gasolina, yung bahay, sindihan ninyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Ito ang mga tao na ito, matagal na, nagpapayaman. Kayo, ano? Lumiliit ang inyong utak, natutunaw ang inyong utak, natutunaw ang inyong mga ngipin, ang inyong mga jaw, ang inyong mga gums, natutunaw sa kagagamit ng shabu. Yung puser naman, namamatay dahil na-enkwentro ng pulis pag bypass operation. Kayo ang namamatay. Ito mga drug lord, ang gaganda ng bahay. Kinukontrol pa nila yung politika. Marami ngayon sa buong Pilipinas, itong mga narco-politicians, hinahawakan nila ang politics ng Pilipinas. Ang daming mayor ngayon na kontrolado nila yung drug trade sa kanilang lugar. Marami sa buong Pilipinas. Ang dami na nag-surrender sa akin. Marami.
Marami. Meron pang gobernador. Ang pulis. Nakita niyo kung gaano kalala ang problema natin? Mga pulis mismo, sila mismo nagbibinta ng droga. Nanguhuli, binibintang, tumatanggap ng pera sa drug lord. Ang mga piskal, marami tayong piskal na nababayaran. Kaya yung kaso ninyo, hindi nagpo-prosper, dahil nababayaran ng piskal. Meron kami inimbestigahan nila piskal, isang piskal, na-discovery namin sa kanyang bank account, every month o every year, may pumapasok na more or less 600 million pesos. Ganon kayaman. Saan kukuha ang pera yung piskal na yan? May mga judges na pasok na. Kayang bayaran. Yung kaso ninyo nadadrop, absurdo, dahil nababayaran nila. Huwag na tayo magmamalinis. Tayong lahat may kasalanan dito ngayon. Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Lahat tayo, we have to be blamed. Ako mismo, i-blame ko sarili ko. Bakit hindi ko pinatay yung mga pulis na kilala ko ng mga tato sa droga? Kasalanan ko yun. Bakit ko pa binuhay yung mga gago na pulis na yun? Kasalanan natin lahat ito ngayon. Merong isang, kung hindi niyo alam ha, isang judge, isang justice sa Supreme Court. Supreme Court na yan, pinakamataas. Pinakamataas na yan na korte sa Pilipinas. Tinitreat ng isang drug lord. Papatayin siya ng isang drug lord. Kawawa yung justice. Takot na yan, papatayin siya ng drug lord. At sino itong drug lord na nagtitreat sa kanya? Hindi inchik. Pilipino na drug lord. At nasaan itong drug lord ngayon? Na nananakot sa isang justice sa Supreme Court. Nasaan itong drug lord na ito? Nakakulong sa bilibid. Tingnan nyo. Ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa Pilipinas na yung isang huwis ng Supreme Court kayang takutin ng isang drug lord na nakakulong sa loob ng piitan ng bilibid? Wala na. Hindi ninyo alam sa kagagamit nilang shabu, yung ating bansa ay nagiging narco-state na. Malapit na tayo sa punto na magiging Colombia tayo, magiging Mexico, na naghahari sa kanilang gobyerno, sa lahat, naghahari mga narco-politicians, narco-judges, narco-cops. Papayag ba kayo ng ganun? Hindi kayo papayag. Kasi alam natin, kukunti lang yan sila. Mas marami pa rin tayong mababait, matitino at naghahangad ng isang malinis na Pilipinas. Kaya ngayon, dapat tayo'y magbago na. Tsansa na po natin ito ngayon. Tayo mayroong presidente na determinado na wakasan ang problema ng droga. This is a golden opportunity para sa ating lahat. Huwag na nyo isipin na kayo puser, na kayo user. Ako hindi ko na isipin na ako isang pulis. Isipin na lang natin na tayo ay Pilipino at tayo'y awak-awak na sa ating bansa na sadlak sa droga. Lugmok na Pilipinas. Noon, ang shabu ay kayang bilihin lang ng mga mayayaman. Ngayon, tayo binaha na nag-supply ng shabu na nagmura na ng husto at sino pwede makabili? Kayo. Bakit? Inamin ba yung mayayaman kayo? Tayo'y puro mahihirap lang, di ba? Kayang-kaya bilihin ng mahirap na tao. So meaning, ang mga mahirap na tao ay ginagamit itong
mga mayayaman. Sino yung mga mayaman na yan? Yan yung mga drug lord na ngayon ay bilang na yung mga araw nila. Bilang na mga araw nito, mga drug lord na ito. At kilala niyo kung sino yung mga tao na yan, di ba? Kilala niyo yan. Sila ang sumisira sa inyo. Akala niyo masaya kayo? Dahil nagiging high kayo? Nagiging addict kayo? Masaya kayo? Hindi nyo alam na kayo pala nasisira na. Yung utak ninyo nagsishrink na. Maliit na yung utak ninyo at hindi na yan babalik. Paliit na paliit yan. Kaya dapat huminto na kayo. Kahit hindihan ba niyo ako? Hindi ko kayo tinatakot. Ako po'y nagsasalita batay sa katotohanan. Katotohanan po ito. Ganyan. Kung hindi tayo action ngayon, yung ating mga anak, ating mga apo, wala. What do you expect? Magiging addict rin yan. At kung lahat na ay addict, napakagulo ng Pilipinas. Ang krimen, andyan ang krimen palagi, kaliwa kanan. Sa ngayon, dahil sa ginagawa ngayon ninyo na pagbabago, dahil sa ginawa niyo pag-surrender, na sana naman po ay huwag na kayong bumalik. Huwag na kayong bumalik. Dahil kung babalik kayo, wala kayong pupuntahan. Kundi mamamatay rin kayo. Mamamatay rin talaga kayo. It's either mamamatay kayo sa baril ng polis pag kayo lumaban, pag kayo'y na bypass. Pero pinakasiguro ko, mamamatay kayo sa kagagamit ng shabu. Walang pupuntahan yan. Mamamatay kayo. Kaya dapat magbago na kayo. Okay? Itong ginagawa po natin ngayon, may pagmayabang ko po. Maniwala ba kayo sa hindi? Sa buong Pilipinas, ang krimen ay bumaba by 49%. Almost 50% ang krimen na bumaba sa buong Pilipinas. Ang dahilan? Marami nang huminto sa kakagamit ng shabu. Ibig sabihin, pag maraming huminto sa kakagamit ng shabu, marami ng utak ng Pilipino tumitino. So pag tumitino ang utak ng Pilipino, malayo sa tsansa na gumawa ng krimen. So yan lang po ang ating logic. Pag kukunti ang addict, kukunti ang krimen. Do you agree with me? Naniwala kayo sa akin? Kayo ba'y may mga anak? Gusto ba ninyo mga anak ninyo maliliit? Mabiktima ng rape? Mabiktima ng rape ng mga siraulo? Hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag. So sana po tuloy-tuloy natin pagbabago natin. At ito pa, bago ako huminto dito sa aking pagsasalita. Alam ko marami sa inyo nalulong sa shabu dahil kulang kayo sa komunikasyon kay Lord. Nakakalimutan na ninyo ang pong may kapal. Panahon na ito para bumalik kayo kay Lord. Magdasal kayo palagi. Magsimba kayo at reconnect with the Lord. Walang ibang pupuntahan. Kahit anong gagawin mo dyan, rehabilitation, kung empty pa rin yung puso mo, ang puso mo ay walang laman, emptiness inside your heart, ang pagkukulang na yan, yung connection mo with the Lord, babalik at babalik pa rin kayo sa siya mo. Kaya dapat ngayon, mag-start na kayo magdasal, pumunta sa simbahan,
At kausapin si Lord, na Lord, sana, tulungan niyo po kami hindi na babalik sa aming dating gawin. Kahit na gutom na kami, hindi talaga ako magbibinta na ng shabu. Bahala na. Maghanap na ako ng paraan. Hindi na ako mabalik sa shabu. Ayos ba tayo? Hindi ko po kayo tinatakot dahil tayo kapwa Pilipino lang. Hindi na ito panahon para magtakutan. Panahon na po ito ngayon na tayo ay magtutulungan. Tulungan natin ating isa't isa. Tulungan natin ang ating isa't isa. Pero huwag niyo kalimutan yung mga drug lord. Ha? Yung mga drug lord na yan. Dapat may kalalagyan yan. Di ba? May kalalagyan talaga dapat yan. Kaya relax lang kayo. May kalalagyan talaga yung mga drug lord na yan. Maraming salamat! At sana, after 6 months na po binigay na taling sa akin ni Presidente Duterte na tapusin itong problema sa droga. Sana after 6 months, makikita ko kayo na maganda na yung mga mukha, bilog na yung mga mukha, nalagyan na ng laman yung mga pisngi ninyo, ha? Naliligo na kayo araw-araw, ha? Sana after 6 months, babalik ako dito. Bibisitahin ko si Mayor at bisitahin ko kayo, isa-isahin ko kayo. Titingnan ko kung meron na ba talagang pagbabago sa buhay ninyo. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. I cannot make this pass without expressing to the good general the man of the hour outside the President of the Philippines. Sa subok ng mga inadlaw sa bilog ng Pilipinas, wala na sa ibang pang na celebrity, kundi si General Bato de la Rosa. Agree or disagree? Hindi, liwat. Agree or disagree? Okay. Sugot na kamo sa to nga after 6 months, mabalik si General, makita kamo, gwapo na mo. Sugot na kamo? Yes. Okay. General, I will not make this long. May magpa-selfie pa na ito, padakop na ganit ka na mo. Aristuhan na lang, may arap pa naman selfie. General, alam mo, before you came, they were so happy when they learned that you were coming. We know there will be a lot more of these assemblies in the Republic, but what makes this different from all the rest is that you are with us in flesh and in blood. Palakpakan na General. So of course, pasalamatan ta na pati kayo nini tungod kay General Capa na nagtawag kay General Bato. Kag ang presensya ni General Dumban nga bag-o naton nga regional commander.